Ang panukala ni Senador Robin Hood Padilla na i-phase out ang lumang 1,000 pisong papel na salapi ay nakatuon sa isang pangunahing layunin, ilabas ang nakahord na pera at paliitin ang espasyo ng korupsyon sa sistemang cash-based. Ayon sa senador, hindi sapat na pangalan lamang ang iniimbestigahan kung seryoso ang gobyerno sa paglaban sa katiwalian, mas mahalagang sundan at linisin ang mismong daloy ng pera, lalo na ang malalaking halagang nananatiling hindi dumadaan sa bangko. Ang 1,000 piso ang pinakamataas na denominasyon ng papel na pera sa Pilipinas. Dahil dito, ito ang pinaka-praktikal gamitin sa malalaking cash transactions. Madali itong itago, i-hoard, at ipasa ng hindi natutuntun. Sa pananaw ni Senador Padilla, dito kadalasang umiikot ang illegal na pera, mula sa suhol hanggang sa black market transactions. Sa ilalim ng panukala, kapag na-invalidate o pinalitan ang lumang 1,000 pisong bill, mapipilitan ang may hawak ng malalaking cash na ilabas ang kanilang pera at ipapalit ito sa bangko o sa autorisadong institusyon. Sa prosesong ito, maaaring ma-flag ang biglaang palitan ng malaking halaga na walang malinaw na pinagmulan. Hindi pangalan ang nililinis sa ganitong sistema, kundi ang pera mismo. Kapag hindi maipaliwanag ang pinanggalingan ng salapi, dito nagsisimulang lumitaw ang mga tanong ukol sa posibleng korupsyon o illegal na gawain. May mga bansang gumamit na ng ganitong hakbang. Sa India, ipinatupad ang demonetization upang labanan ang black money. Sa Europa, inalis ang 500 euro bill upang pahinain ang money laundering. Sa Canada at Australia, tinanggal din ang ilang high-denomination banknotes bilang bahagi ng financial reforms. Gayunpaman, kinikilala rin ang mga posibleng epekto sa ordinaryong mamamayan. Maraming Pilipino ang umaasa pa rin sa cash transactions, lalo na sa maliliit na negosyo at sa mga lugar na limitado ang access sa bangko. Dahil dito, iginiit ng senador na ang anumang phase-out ay dapat dahan-dahan, may sapat na palugit, at may malinaw na impormasyon para sa publiko. Ang panukalang ito ay hindi simpleng usapin ng pagbabago ng pera. Isa itong paninindigan na kung nais talagang sugpuin ang sistemikong korupsyon, kailangang baguhin ang mismong mekanismo kung paano umiikot at naitatago ang salapi. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung kaya bang palitan ang 1,000 pisong bill, kundi kung handa bang harapin ng lipunan ang mas malinaw at mas transparent na sistema ng pera. Dahil kung hindi gagalawin ang pera, mananatiling nakatago ang katotohanan. Samantala, nilinaw ng kampo ni Vilma Santos Recto na edited at pinutol umano sa konteksto ang kumalat na video na iniuugnay sa kanya sa isyu ng umano'y pang-iinsulto sa publiko. Ayon sa Office of the Governor, maling interpretasyon ang lumabas dahil piling bahagi lamang ng press interview ang kinuha at ikinalat online. Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo. Ipinaliwanag ng kanyang tanggapan na ang tinutukoy ni Vilma sa panayam ay ang problema ng fake news at online bashing, at hindi ang ordinaryong mamamayan. Giit nila, paalala lamang umano ito sa publiko na maging mapanuri sa impormasyong binabasa at ibinabahagi. Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ang galit ng ilang netizen. Bukod sa isyu ng video, muling binubuhay online ang mga alegasyon at kontrobersyang iniuugnay sa asawa ni Vilma Santos Recto, partikular ang mga usaping may kaugnayan sa PhilHealth. Marami ang nananawagan ng malinaw na paliwanag at pananagutan mula sa mga sangkot, lalo na dahil pera ng bayan ang pinag-uusapan. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Ha? Kaya sabi natin, ay gamitin muna natin to para sa mga ibang programa, katulad ng infrastructure. Ibalik na yan sa PhilHealth, and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people. Sa social media, hati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang biktima ng misinformation si Vilma Santos, habang ang iba naman ay naninindigan na karapatan ng taong bayan ang magtanong at maningil ng accountability sa mga nasa kapangyarihan. Sa gitna ng mainit na diskusyon, muling lumilitaw ang isang mahalagang paalala: huwag basta maniwala sa edited na video, suriin ang buong konteksto, at tiyaking beripikado ang impormasyong ibinabahagi, lalo na kung may kinalaman ito sa dangal ng isang tao at sa tiwala ng publiko.
kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya kayo tumitira kasi nasa baba kayo.